Sa namamagat tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas, tsaka all over the world po guys. Take po natin ay yung tungkol sa peanut milk. Kung saan po ay lahat po tayo ay makakaroon ng mga vlog at update patungkol sa Kim Pao Kanak. Ito na tayo guys. Muli na namang nagtampo Muli na naman nagtagpo ang mga inggitera sa Kim Pao. Ito guys ayon dito sa ating legit na sources guys is masyado daw pala banal ang actress na to kay Kim Chu. Banal na magsalita na kung sa harap lang. Pero pagdating naman sa talikuran guys is hanep halos lahat talikod dito at kalikod dyan. Yung bang pakiramdam mo is hindi bang wala kang ginawang maganda. Yun po yung update natin sa ngayon guys is patungkol po dito sa isang actress na kung saan is banal na banal siya magsalita kay Kim Chu. Kaya nga daw po nagagalit si Paolo Avellino dito guys dahil ang iniisip daw po niya is parang yung galit ni Paolo Avellino sa kanya is parang sinasabi niya kasi dito na doesn't matter magagalit si Paolo Avellino at okay lang naman kay Kim Chu. Parang ganun ba? Yung pakiramdam niya is yung kahit galit na si Paolo Avellino sa kanya, basta importante, okay lang daw kay Kim Chu, okay na daw yun sa kanya. Yun yung pinaka masaklap dito guys dahil pakiramdam niya kasi is okay lang ang lahat. Hindi niya iniisip na yung kanya mga ginagawa nakakasakit na. Diba? Kaya nga po dito guys, may mga commenters po tayo sa kanila na kung saan po ay nagsasabi na hindi lahat ng bagay ay okay kay Paolo Avellino at hindi din lahat ng bagay ay okay din kay Kim Chu. Kaya itong actress na to guys is palaki ko to itong big na vlog kasi para malaman din ng mga ibang netizen ba kung ano yung mga kainat na ng mga ginagawa nila din kay Kim Chu at saka si Paolo Avellino. Ito isipin natin to guys isa ka sa mga sikat na artista at ikaw ay kumbaga is binigyan ka ba ng mga magandang way o mga blessings para sa ganun ay pagbutihin din yung buhay ba? Yung mga earnings mo ba? Para kumbaga nagbigay sila sa'yo ng chance para gawin mo yun. Pero anong ginawa mo? Parang ikaw lang yung iniisip mo lang yung sarili mo. Parang ang sinasabi mo is okay na ibas lang ako basta importante na kasira ako ng kapwa kong tao o kapwa kong artista. Yun kasi yung nandito sa mindset ng actress na to guys kaya hirap natin idaan sa mga salita na kung saan po ay nakaka-crenting naman yung kanyang sinasabi. Ito guys, panoorin po natin yung comment ni Chika Marites patungkol dito, yung reaction video na dito guys sa artista na po patungkol sa Kim Pao. Ito, video paso. Ito na naman tayo guys. Reaction video po patungkol sa isang actress. Nung gigigil ako dito sa actress na to guys, isipin natin to yung pakiramdam na inip ka na sa kanya, yung hindi mo ba sukataklain na nasisirain ang Kim Pao sa sarili niyang intensyon. Oh my God, sakit sa ulo. Ito naman tayo guys, sa mga tao na walang ginawa kundi panira lang. Itong actress na to guys is palagi kitong namamataan sa softmet, palagi kitong nakikita ng mga bagay-bagay na hindi mo naman sukatakalain na kaya niyang gawin. Parang ganun. Yung pakiramdam mo is yung malaanghel ba yung dating niya. Ganun kasi siya. Yung malaanghel na hindi mo maintindihan. Yun pala, may tinatago. Di ba ang hirap intindihin itong mga kan na to, mga actress na to. Palibasa guys
wala na siguro itong project ba. Pakiramdaman ko lang, wala na siguro itong project dahil pag may project naman to guys, is hindi naman ito ganito ka-insecure kung may project siya. Pero sa tingin ko wala na. Kasi pag wala na siyang project, bakit kailangan niyang dikdikin? Di ba? Very, very clue. Nakukluhan ako dito. Saka naprapraning ako sa kanya guys dahil kahit naman din anong gawin niya. Kahit naman anong sikat niya. So whatsoever na, kumbaga ba, kahit gawan mo siya ng maganda, always ka pa rin napangit sa kanya. Yan yung tinatawag natin na masyado siyang bilib sa kanyang sarili. Ito guys ayon dito sa ating mga nasagap na balita. Itong actress na to guys is may movie pala siya. Pero ang ang pinarehas sa kanya dun sa kanyang movie is ayaw daw niya. Parang iniisip niya is bakit niya ako binigyan ng ganitong partner, hindi naman to magaling. Mas magaling si Paolo Avellino. Parang ganun. Bakit binigyan niyo ako ng ganitong partner eh, hindi ko naman kwanto. Parang ano, parang kumbaga is hindi niya lang madiretso dun sa kanyang katambal na ayaw niya dun. Kaya, kaya ang ginagawa niya ito guys is naghahanap siya ng butas. Naghahanap siya ng way para kung may nakita na siyang way ba, na papasukin niya, dun na siya magkakaroon ng mga tad na kung ano-ano mga chismis niya. Kaya marami po dito guys ang naantala sa kanya. Nagagalit. Dahil, isipin mo, kasama ito ni Kim Chu. Pero hindi naman everyday na kasama niya ba. Kumbaga ba, may mga part, kumbaga may mga, wala sila, may mga event. Siyempre, pag ikaw ay andun sa ABS-CBN, normal, beso-beso, ganyan-ganyan, ganito kang kumustahan, kumustahan dito, kumustahan yan, nandun na tayo. Pero yung sa loob nito guys, is mas mabaho pa. Mas mabaho pa kaysa sa iba. Sobrang, kumbaga is, nanggigigil ka eh. Gigil na gigil ka eh. Ito pa, nasagap kong balita. Nung nalaman niya na sobrang rami ng project ang King parang, parang napapraning daw siya guys. Sobrang praning daw niya. Parang iniisip niya, what should I do? What should I done wrong? Ano ba yung kasikatan na gusto nila? May makukuha ba sila? O parang ganun ba? Parang kinocompare niya yung sarili niya sa ibang tao na kung saan is tingin mo naman you can do it by yourself. Tingin mo naman yung kabutihan na ginawa nila sa'yo is dapat i-acknowledge mo or kaya dapat magpasalamat ka o dapat magkaroon ka na naman ng sarili mong delikadesa na respetuhin yung mga taong tumulong sa'yo. Eh, parang wala siyang ganun guys. Parang unihirap intindihin kung anong ugali meron ito. Tapos ito pa, sa harap mismo parang pakiramdam mo hindi siya nakakabasag ng baso o pinggan. Pakiramdam mo okay ang lahat. Pakiramdam mo is this worth it? Ganun, pakiramdam mo lahat ba ng mga bagay na to is nakakaya ba? Parang ganun. Parang iisipin mo na kung saan ka ba pwedeng dalhin yung sarili mong nature ba parang ganun. Yung saan ka ba pwedeng dalhin yung ugali nito hindi mo kayang i-level up. Hindi mo kayang ang hirap i-explain guys. Ang hirap i-explain. Kasi ayon dito sa nasagap natin na ito actress na to is palipat-lipat daw ng network. At ngayon, nakita niya si Kim Chu kasi nga very blooming si Kim Chu. Halos sobrang ganda niya. Halos nandun na lahat sa kanya ba. Ngayon, nakita niya siguro yung sarili niya na parang tsupera siguro or something na
bakit na kaya ni Kim Chiu, bakit ako hindi? Parang ano ba? Yung pakiramdam mo siguro na why should I try also? Why should I damn Kim Chiu? Parang ganun, parang bakit si Kim Chiu lang ba may kakayanan? Parang ganun. Parang pakiramdam niya na iisipin niya na yung kahinatnan ba? Parang iisipin niya na kung ano yung magiging way niya to let others down. Parang yun kasi yung nasa terms niya, guys. Kaya ito, napaisip niya siguro sa mga bagay-bagay na hindi niya akalain na magugustuhan ng mga ibang tao yung ginagawa niyang propaganda. Ito, sa mga propaganda natin, guys, mga libangan natin, guys, hindi naman tama na gawa niya ng ganun na taktika. Saka hindi naman tama na ipagsigawan mo na ganito, ganyan ang mga nangyayari. Diba? Aside from that, isipin mo din kung ano yung kahinatnan or yung sabihin mo na lang na okay lang, pero may mga sense naman na nagkakaroon ka ng guts na maiya. Yun kasi siya, wala siyang ginawa kundi umapekto at naninira ng kapwa niyang tao. Yun kasi yung kanyang mga sinasabi dito guys. Yun kasi yung mga precautions or mga something, it's quite different for her. Ito din yung may hirap dito guys. Yung may ugali ka na pilit mo bang sisirain yung may ibang tao. Tapos pag hindi ka nila napagbigyan, may gagawa ka ng mga way na ikakasama ng kasama mo. Ito actress na to guys is very popular sa inyong lahat. Alam kong kilala niyo siya at alam kong daming nambabasak nito. Pinipilit niya kasi yung sarili niya kay Paolo Avellino. Isipin mo kaysa, isipin mo to guys. Dumaan lang si Paolo Avellino. It look like, yung dumaan lang, syempre artista siya. Siyempre sumigaw lahat yung mga kwento, yung mga fans ba. Aba, ang sabi dito, excuse me, aba, ang sabi dito, pera lang daw ang habol niya kay Kim Chiu. Totoo ba yan? Is that real friend and worth it friend? Diba? Parang pag-is, napapraning ka din paminsan-minsan eh. Isipin mo yung tama ba itong ginagawa ko? Or ano ba yung may mali ba ako dito? Parang ganun yung iisipin mo guys. Parang hindi mo, you are not, parang kumaga is, you're just pretending na okay kayo. Pero at the end of the day, sisirain ka pa rin niya. Yun yung pinakamasama dito at pinakamasaklap sa lahat ng bagay. Kaya isipin natin guys, mabuti. Kung saan yung hantong ginagawa niya ganito. Ito pa ay nakakabuti, ito pa ay nakakatulong, di ba hindi naman nakakatulong kasi alam naman natin na this is not worth it guys. Alam din naman natin na ginagawa niya lang yan dahil may interes siya. Lahat ng mga artista guys na naninira sa kapwa nilang artista, gumagawa ng sarili ng issue at ingay para sumikat sila, mabas sila ng punong-todo, ay wala yung patutunguhan. Mark my word. Wala yung patutunguhan. Kahit sa mo yung pupunutin, wala yung patutunguhan. Sipin mo. Kung ikaw yung sa sitwasyon nila, wala naman silang ginagawa sa'yo. And then, andun papasok ka, bigla ka na lang ano sa pakiramdam mo? Diba? Hindi naman sa kukunin natin sa hugot ito, pero naninira ka na eh. Naninira ka ng reputasyon ng mga iba. Kaya, pakishare and like po yung ating mga video para sa ganun ay makita nila, malaman nila kung ano yung mga sinasabi natin ng mga fans para sa ganun po ay ma-alarm yung mga ibang tao dito. Kaya dito na lang po. Pakishare and like din po. Salamat. Hanggang dito na lang po ang aking content. Paki-like, subscribe at yun po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.